Gagawin ko rin to sa malaking kawa ko kasi tignan nyo yan, no? Grabe kung dito sa Pilipinas ayaw natin na nagkakaroon ng tutong kapag nagsasayang tayo ng kanin. Sa ibang bansa talagang gumagawa pa sila ng tutong. Tapos ginagawa nilang snacks kasi sobrang sarap daw nito. Ayun, grabe, gagawin ko rin to. Amazing! Sakto, meron kami ditong kaning lamig. So gawin din natin yung titignan natin kung masarap. Dito natin siya gagawin sa aking giant kawa. So let's go! At ang una mo nga daw gagawin para magawa yan, kailangan mo nga daw pahidan nga ng mantika itong kawali or itong kawa. So after natin malagyan nga ng mantika itong ating kawa, sisindihan na natin siya or papainitin na natin itong kawa natin. At kailangan nga doon na mainit nga itong paglulutuan mo bago mo nga daw ilagay nga yung kanin. Kaya nung mainit na nga itong aking kawa, nilagay ko na nga dito yung kanin nga na gagamitin nga natin para makagawa nga nung napanood natin na yun sa TikTok. At pagkalagay mo nga ng kanin, kailangan mo nga talaga siyang i-press-press para nga talaga dumikit yung pinakakanin sa gilid nga nitong ating kawa. At isa nga rin daw talaga sa pinakailangan kapag gagawa nga daw kayo ng ganito, dapat daw yung kanin yung medyo may lagkit pero hindi yung sobrang lagkit. At sa mga oras nga po na ito, pinipress ko nga po itong nilagay nga natin kanin dito sa aking kawa para nga talaga lumapad siya. At kailangan din talaga siyang i-press ng malala kasi kailangan nga na manipis nga lang yung magagawa nating crispy rice. Aray ko. At nung sa tingin ko ngayon okay na nga yung nipis at yung lapad, pinalaksan ko na nga lang yung apoy para medyo bumilis nga yung pag-crispy niya. Pagkatapos natin siya maganito sa kawa, tatakpan natin siya. Hintayin natin siya matutong. At hindi nyo nga daw po magagawa nga yung crispy rice kapag daw hindi nyo ginawa nga po yung ganito yung paglalagay nga ng mantika dito sa gilid-gilid ng pinakakawali natin. Ito nga po kasi yung magsisilbi para talaga maging crispy siya at talaga matanggal natin siya mamaya dito sa ating malaking kawa kapag nga naluto na siya. Pero tignan natin kung okay na ito. At matapos nga po ang 50 minutes, finally, ganito na nga po naging itsura niya. Talaga naging crispy rice na siya. Tinatry ko ang iangat o alisin nga itong ginawa natin dito sa aking giant kawa. Kaso hindi nga talaga kinaya. Talaga nagbitak-bitak siya. Pero kahit nga ganun ay talaga nagwa pa nga rin natin. Kaya naman agad-agad ko na nga itong iaahon para nga talaga malagyan na natin ng topping. So ito na finally, naluto na nga rin itong nagtitrending na crispy rice snacks. Ayan, so tara, titikman na natin to. Pero para daw mas lalong sumarap yan, bubudbudan daw natin siya ng cheese powder. Isa nga daw tong cheese powder, ang masarap daw i-toppings nga dito, pero masarap din daw ilagay dito yung mga condensed milk, chocolate spread, peanut butter, pero dahil cheese powder nga lang meron kami, talaga ito nga lang nilagay ko. No, sarap nga. Ang sarap nito sa cheese powder. Ang sarap. Dahil na-approve na nga itong visa ko sa isang pinapangarap ko nga na bansa, kaya samahan nyo ako ngayong araw nga na mag-impake kasi aalis ako ngayong araw ng bansa. So ngayon, i-unbox ko nga itong aking regalo sa sarili dahil nga Christmas. So itong aking binili para sa sarili ko. So let's go! Excited na ako dito. Yan, galing pa to sa Japan. Pinabili ko pa to sa Japan dahil nga hindi pa siya available dito sa Pilipinas. Talagang pinahanap ko siya doon at nahanap siya ni Ate Yuki. Yan, thank you Ate Yuki kasi siya yung nakahanap nito sa Japan. Finally, ito na siya. Buksan natin! Oh my God! Ang ganda! Ito ay galing sa aking hard work. Amazing! At sa lahat ng tiwala sa akin ng brands. Yan, thank you sa mga brands na nagtitiwala sa akin kasi na-afford ko siya. Thank you po. Yan, backpack siya na mukhang maleta. Di ba? Aluminum siya. Ito yung kauna-unahang aluminum na backpack ng Rimowa. At after nga pong ilang taon nga na pagtitiis, na kumbinsi ko nga po yung sarili ko na bilhan ako ng ganito. Kasi talagang hindi talaga ako mahilig sa mga ganito. Pero nung nakita ko nga talaga siya, talagang nagandahan ako. Sinabi ko na ito na nga lang yung Christmas gift ko para sa sarili ko. At after nga nun, dali na nga rin ako dito nag-impake at nilalagay ko na nga dito yung mga gamit nga na dadalhin natin para sa bansa nga na pupuntahan natin. At nung tapos na nga ako makapag-impake na guys, na nga lang din ako dito para makapunta na nga tayo sa airport para makaalis na nga tayo. At maya nga lang din po, nandito na nga tayo sa airport at talagang inagahan ko talaga yung biyahe ko para makapunta tayo dito na maaga kasi natatakot ako baka tayo matrapik. At dahil maya pa nga yung aming pagsakay nga ng eroplano kaya kumain nga muna nga ako dito saglit habang naghihintay. At hindi nga lang ako mag-isa nga ang pupunta doon at kasama ko nga itong ate ko at ito nga ang pamilya niya. Madali lang naman nga kami nakapag-check-in dito ng mga maleta nga namin at dali-dali na nga kami nagpunta doon sa aming gate. Naghintay nga lang kami doon ng onting ang oras at maya nga lang din isasakay na nga kami ng eroplano. At habang hindi pa nga nakakalipad nga itong eroplano
eroplano nga na sinasakyan nga namin talaga sobrang excited na nga talaga ako makarating nga doon kasi sobrang tagal ko na nga talagang gusto makapunta doon. At ang clue nga po kung ano nga pong bansa yun, doon nga po talaga nanggagaling yung mga binivideo ko po na mga kakaibang pagkain. At speaking nga po sa pagkain, maya nga lang din po nung nakalipad na nga itong eroplano nga namin, nag-serve na nga rin sila dito ng pagkain. At talaga narinig ko na nga po yung pinaka namimiss ko nga na pagpipilian kung beef ba o chicken. At sobrang nga talaga ako nag-enjoy nga sa pagkain na talaga nabusog nga ako kaya nakatulog nga lang ako ng konti at maya nga lang din nandito na nga kami. At talagang lumilipad pa nga yung eroplano, talagang hindi na nga ako mapakali sa sobrang excited ko. At finally nga matapos nga matagal ko nga paghihintay, nakarating na nga rin tayo dito sa isa sa mga bansa na pangarap kong mapuntahan. At sobrang nga rin talaga ako nagulat dito sa airport niya kasi talagang lumiit nga yung mga tao sa sobrang laki nitong airport nila. At talagang lalo nga ako mas nagulat na nakalabas na nga kami ng airport kasi sobrang dami ko nga nakita dito mga vending machine na sobrang talagang kakaiba. Kaya i-comment nyo nga po kung sa tingin nyo yung nahulaan nyo kung saan po akong bansang pumunta. Amazing! Maraming mga giant burger naman nga ang gagawin ko dito sa aking dream kitchen na ilalagay ko sa aking giant bilao kasi ibibigay nga natin ito sa ating mga magigiting na mangingisda. Pagdating pangalan nito mga freshly baked nga nating mga giant buns ay dali-dali ko na nga nilagay dito sa akin dream kitchen para matanggal ko na nga sila sa mga lagayan. Pinasadya ko pa nga talaga itong mga giant buns nga na to kasi wala ka nga talaga mabibilhan nga ng ganito kaya talagang pinagawa ko nga to para makagawa tayo ng super giant burger. Ito ngayon kauna-unahang gagawa nga ako ng giant burger kaya talagang sobrang excited ako. Mas lalo pa nga ako na-excite kasi sobrang special nga ng mga pagbibigyan nga natin itong mga giant burger nga na to kasi ibibigay nga natin to sa ating mga magigiting na mangingisda. Kaya after ko nga matanggal nga yung mga giant buns nga natin sa lagayan, agad-agad ko na nga rin itong pinag-i-slice nga sa gitna. At pagkatapos nga nun, gumawa na nga rin ako nitong ating special patty para nga sa ating giant burger. At makakasiguro nga ako na dito pa nga lang sa patty, talaga masasarapan na nga sila kasi nakagawa na nga ako nito. Talaga sobra ko nga itong nagustuhan. At dahil okay na nga itong patty nga natin, umpisahan ko na nga rin itong iluto para nga talaga maging malaking patty na siya. Malaking burger nga kasi yung gagawin nga natin, kaya kailangan dapat malaki rin yung patty natin para talagang saktong-sakto. Ganito kalaking patty nga lang yung nagawa ko, kaya ang gagawin ko na nga lang ay gagawa ko ng maraming ganito para talaga mapagkasya natin sa isang burger. At maya nga lang din naluto na nga itong unang patty nga na niluto nga natin kaya magluluto na nga tayo ng marami. Ganitong kalalaki mga patty nga talaga ang goal nga natin gawin kaso napakahirap niya nga talagang gawin kaya ito nga lang yung mga nagawa natin. Pinakapal ko na nga lang itong ginawa nating patty tas dinamihan ko nga talaga para marami tayong mailagay nga dito sa ating giant burger. Pagkatapos ko nga magluto ng napakaraming patty at napakaraming itlog, naglinis na nga rin ako nitong mga lettuce natin. Tapos agad-agad ko na nga rin kinuha tong super giant bilao nga natin para nga ma-assemble na natin yung mga super giant burger natin. Inumpisahan ko na nga rin ilagay dito yung mga pinakailalim na mga burger buns nga natin kasi dito nga tayo magsisimula. Medyo na problema nga ako dito kasi napakarami nga natin gagawin giant burgers at natatakot nga ako baka nga hindi magkasya dito sa ating giant bilao. At buti na nga lang super giant bilao nga siya kaya sigurado ako na kasyang-kasya nga lahat ng giant burger na gagawin natin. Inumpisahan ko na nga ditong ilagay nga sa unang layer nga itong mga mayonnaise kasi sa tingin ko ito nga yung unang ilalagay. Talagang mayonnaise pa nga lang yung nilalagay ko, talagang na-excite na nga ako sa kakalabasan nga itong super giant burger natin. At pagkatapos ko nga ilagay nga itong mga mayonnaise, nilagay ko na nga rin itong mga special burger patty natin. Kasing laki nga sana nitong burger buns nga sana yung gagawin nga nating patty kasi hindi ko nga talaga siya nagawa kaya dadamihan ko na nga lang talaga ng patty nga ito. At para mabusog nga rin talaga yung mga pagbibigyan nga natin itong mga giant burger natin. At pagkatapos ko nga mailagay nga itong patty, ilalagay na nga rin natin itong iba pang magpapasarap sa ating giant burger. Maglalagay nga tayo dito ng kamatis, ng onion, ng itlog, ng cucumber, tapos ng cheese. O diba, hindi lang sa giant burger, talagang overload pa siya. Naranasan ko nga kasi makakain nga ng burger na nakailang kagat na nga ako sa tinapay, talaga hindi ko pa nakakain nga yung patty kaya talagang dinamihan ko talaga yung palaman dito sa aking ginawang burger. At pagkatapos ko nga may ilagay nga lahat ng yon, ilalagay ko na nga itong huli nating ilalagay ito nga mga lettuce. Feeling ko nga kasi hindi magiging mukhang burger nga itong ginagawa natin yung burger kung hindi nga natin lalagyan ng lettuce. Nung una nga talaga hindi ko pa na-imagine nga itong ginagawa nga nating giant burger pero nung inumpisahan ko na nga ilagay itong mga ibabaw nga ng burger buns nga natin, talaga nagmukha nga silang lahat burger. Talaga naman sobrang nga akong nalalakihan dito nga sa ginawa ko nga giant burger na feeling ko isang kagat ko pa nga lang ay busog na nga ako. At finally nga matapos nga ang mahabang oras nagawa na nga rin natin itong mga super giant burger nga natin kaya dali-dali na nga namin itong dinala sa ating mga mangingisda. At pagdating nga doon inaabutan pa nga namin sila na naguhulugan ng mga lambat nga dito para makahuli nga ng isda. Ito nga po kasing pangingisda ang pangunahing kabuhayan nga talaga ng mga tao nga dito nga po sa amin kaya nakadepende nga po sa mahuhuli nilang isda yung kakainin nila sa araw-araw. Kaya sobrang saludo talaga ako sa mga
mga ganito kasi talaga sila yung lumalaban ng patas at hindi talaga nanlalamang ng ibang tao. At dito nga po sa pangingisda talaga hindi nga po araw-araw dito birthday. Talaga minsan meron silang nahuhuling isda tas minsan talagang wala kahit ilang araw na silang nanguhuli. Katulad nga po neto, talagang malapit na po nilang mahilang ang lahat nga ng lambat na hinulog pero dalawang isda pa lang yung nahuhuli. At isa pa nga talaga sa struggle, talagang napakahirap nga talagang hilahin nga ng lambat nga na to. Kailangan nga talaga ng maraming tao. At maya-maya nga lang din natapos na nga po sila sa paghihila at matapos nga ang mahabang oras nga nilang paghulog nga sa lambat at paghihila, 4 na isda nga lang pong nahuli nila. Nakadepende nga rin po kasi sa lagay nga ng dagat yung dami nga ng isda nga na mahuhuli nga po nila kasi kapag nga malakas yung alon talaga medyo pahirapan nga makakuha ng maraming isda. At kahit nga po paano para mabawasan nga po yung nararamdaman nga nilang pagod, kaya dali-dali ko na nga po pinalabas nga itong mga ginawa ko mga super giant na burger. Sigurado nga ako na mawawala nga yung pagod nga nila dito kapag natikman nga nila itong ginawa ko. Hinati ko na nga itong isang giant burger nga para pagkukuha na nga sila hindi na nga sila mahihirapan maghati. At talaga laking gulat nga nila dito sa dala nga namin pagkain kasi di nila akalain na giant burger nga yung dadalhin ko dito sa kanila. Nagdala nga rin po kami dito ng napakaraming soft drinks kasi sa tingin ko ito nga yung perfect combination nga ng burger. At sa dami nga nito mga giant burger nga na to, sigurado nga ako na meron nga silang maiuwi pa sa kanilang mga pamilya sa bahay. Amazing!